Bumagsak ang China. Kumakalat ang mga protesta laban sa mga bangko. Naiinis na ang mga tao sa kawalan ng kakayahan ng gobyerno. At ang buhay sa ilalim ng Chinese Communist Party ay lumala na sa sobrang sama na napipilitan ng umalis ng bansa ang maraming Chino. Dumaan na ako sa maraming pagsubok para makarating sa Amerika. So ano ang masasabi mo tungkol sa pagdami ng umaalis? Anong klaseng konteksto ang maibibigay mo sa amin? Mahirap talaga. Mahirap bigyan ng konteksto ang China dahil sa laki nito. Hindi sang-ayon ang pamilya ko na maging Kristiyano ako at pati na rin ang bansa ay hindi kami pinapayagan maging Kristiyano. Maraming residente sa mga pangunahing lungsod sa China ang nagmamadaling kumuha ng visa, habang ang mga negosyante, estudyante, aktivista at pamilya ay naghahanda na umalis ng bansa. Sa pagitan ng bumabagsak na kalagayang pang-ekonomiya, matinding krisis sa populasyon, at walang katapusang mahigpit na pamumuno ng Chinese Communist Party, magulo ang bansa. Marami na ang tumatakas bago lumala ang sitwasyon, naghahanap ng asylum sa kanluran. Pero hindi ganon kadali iyon. Habang lumakas ang kapangyarihan ng Chinese Communist Party, naging isang surveillance state ang China, kung saan pakiramdam mo'y palaging may nagmamanman sa'yo, 24 na oras sa isang araw, kahit sinusubukan mong tumakas. Lumala pa ang kaguluhang sibil at naging mas komplikado ang sitwasyon na dapat nating talakayin. Simulan na natin. Ano ba itong usapan tungkol sa paparating na pagbagsak sa China? Sa kauna-unahang pagkakataon ng matagal na panahon, pinipilit ang China ng sabay-sabay mula sa magkakaibang direksyon. Ang mga problema nito'y nagbabanta na pagwatak-watakin ang bansa. Sa isang banda, nahaharap ang Beijing sa isyu ng populasyon. Dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay at mahirap na oportunidad sa trabaho, bumababa ang bilang ng mga ipinapanganak sa China dahil pinipili ng mga pamilya na magkaanak ng kaunti. Ang pagbabagong ito ay isang babala dahil mas kaunting kabataan ang pumapasok sa lakas paggawa na direktang nakakaapekto sa ekonomiya. Kaunting manggagawa, mahirap panatilihing maayos ang takbo ng mga bagay. Dumarami ang matatandang nangangailangan ng pag-aalaga na nagdadagdag ng pressure sa sistema ng pangkalusugan at mga plano sa pensyon. Kita mo, ang tumatandaang populasyon ay isang malaking hamon para sa China. Habang dumadami ang matatandang nangangailangan ng medikal na pag-aalaga at suporta, tumataas din ang gastusin ng gobyerno. Mas kaunting kabataan ay nangangahulugan ng mas kaunting ambag sa buwis na nagpapahirap punduan ang mahahalagang serbisyo. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa China sa mahirap na kalagayan dahil maraming kabataan nito ang umaalis ng bansa para sa mas magandang oportunidad. Nahaharap sa hamon ng pagpapanatili ng matatag na lakas paggawa dahil sa mababang bilang ng mga ipinanganganak at mataas na imigrasyon. Ang kawalan nito ay nagdudulot ng problema sa ekonomiya ng China na dumaranas na rin mismo ng matinding kahirapan. Ang China, dating pinupuri sa mabilis na pag-unlad sa industriya at malalakas na export, ngayon ay nahaharap sa matinding utang. Ang utang ng bansa sa pamahalaan, mga negosyo at mga lokal na autoridad ay umabot na sa halos 300% ng kanilang gross domestic product, nakatumbas ng halos 40 trilyong dolyar. Bukod pa rito, ang merkado ng mga ari-arian na dating pangunahing tagapagpaandar ng ekonomiya ay nawalan ng halos 2 trilyong halaga mula 2021 hanggang 2023. Ang napakalaking utang na ito ay nagpapahirap sa mga institusyong pinansyal at nagpapababa ng kumpiyansa ng publiko sa ekonomiya. Dahil dito, napipilitan ang Chinese Communist Party na gumawa ng bagay na kabisado nila, ang pagsisinungaling sa kanilang mamamayan at sa buong mundo. Kamakailan, tumigil ang China sa paglalathala ng kanilang ekonomikong datos. Pinalala pa ng Chinese Communist Party ang sensura sa bansa. Sinisensura na ngayon ng mga opisyal ang mga post ng mga tao tungkol sa kahirapan sa ekonomiya at pagkawala ng trabaho. Sa ibang bansa, patuloy na binabaliwala ng China ang mga video na nagbubunyag sa mga kasinungalingan ng Chinese Communist Party. Kaya muli, kailangan namin ang tulong nyo. Pakipindot ang like at subscribe button sa ibaba para makatulong labanan ang mga Chinese Communist Party bots. Hindi maganda para sa Chinese Communist Party ang mga palatandaan sa ekonomiya. Ang mga palatandaang ito ng kawalang tatag sa ekonomiya ay nagpapahiwatig ng pagbagsak sa hinaharap ng China. Bumabagal ang ekonomiya ng bansa at marupok ang kalagayang pinansyal nito na parang isang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog. Ano ang naging sanhi nito? Nitong nakaraang taon, malaki ang ibinaba ng gross domestic product growth ng China.
Sa International Monetary Fund, umabot lang sa 5.3%, ang pinakamataas na paglago noong 2023, mas mababa kumpara sa double-digit na paglago noong mga nakaraang dekada. Ang pagbagal at nakawalan ng trabaho sa mga kabataan na umabot sa 21.3% sa ilang urban na lugar ay yumanig sa kumpiyansa ng mga tao sa kinabukasan ng bansa. Hindi lang panloob ang pressure sa China, kundi pati na rin pandaigdigan. Ang digmaang pangkalakalang muling sinimulan ni Trump noong 2025 ay nagdulot ng mga bagong hamon sa China. Nagpataw ang United States ng mas mataas na taripa sa mga produktong galing China na nagpapahirap sa ekonomiya nito na nakadepende sa pag-export. Bilang tugon, nagpataw ang China ng sariling taripa na tinatarget ang agrikultura at mga produktong teknolohiya ng United States. Ang palitan ng mga hakbang na ito ay nakaaapekto sa pandaigdigang supply chain at nagmamahal ang gastos para sa mga negosyo sa parehong bansa. Para sa China, dumaragdag ang presyon habang nahihirapan ang ekonomiya dahil sa mataas na utang at bumabagal na paglago, kaya't mas nagiging alanganin ang sitwasyon. Sa kabila ng mga problemang pang-ekonomiya, patuloy na ginagawa ng Chinese Communist Party ang lahat para siraan ang imahe ng China. Isa sa mga istorbo ay ang paggawa ng China bilang surveillance state na lalo pang nagdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Isipin mo na naglalakad ka sa Beijing o Shanghai, kung saan halos bawat kanto ay binabantayan ng mga high-tech na kamera na hindi lang kinukunan ang iyong larawan kundi sinusuri ka rin sa isang napakalaking database tuwing dumadaan ka. Kapag lumabag ka sa maliit na patakaran gaya ng sobrang bilis magpatakbo o pagtakbo sa pulang ilaw trapiko, matutuklasan ka ng kamera at maaaring multuhin. Puno rin ng mga ganitong kamera ang mga kalsada, paliparan, istasyon ng tren at terminal ng bus. Sa paliparan ng Nanyang Tianjin, ilang pasahero ang maaaring laktawan ang pag-check-in sa pamamagitan ng pag-scan lang ng kanilang mukha. Ang mga negosyo tulad ng Alibaba ay nagpapahintulot ng pagbabayad gamit lang ang mukha. Pinapadali ng setup na ito ang pang-araw-araw na buhay, ngunit nababawasan din ang privacy. Medyo nakakatakot isipin na bawat galaw mo ay maaring subaybayan. Alam kong iniisip ng ilan na ang United States at United Kingdom at iba pang modernong bansa ay may matinding surveillance din. Tama kayo at mali rin. Kahit may mga kamera ang United States at United Kingdom, wala pa ring makakatalo sa malawak at lahat nakakakitang network ng China sa 540 hanggang 626 na milyong closed-circuit television camera, isa para sa bawat 2.3 tao. Ang China ang may pinakamataas na surveillance density sa buong mundo. Kung ikukumpara, ang United States ay may 85 hanggang 100 milyong kamera, isa para sa bawat 4.6 na tao, na karamihan ay pinapatakbo ng mga pribadong negosyo. May 5.2 milyong kamera sa United Kingdom, halos isa bawat 13 tao, kaya ito ang bansang may pinakamaraming surveillance sa Europa. Kahit ang London, na may isang kamera kada 14 na tao, ay hindi matutumbasan ang lawak ng China. Bawat kilos ay nire-record, sinusuri at iniimbak. Mapapaisip ka kung gaano kalaya ka talaga kapag bawat hakbang mo ay binabantayan. Naglunsad ang Chinese Communist Party ng mga makapangyarihang sistema sa Xinjiang at iba pang lugar para mangalap ng facial at behavioral data mula sa mga tao. Ang layunin ay malaman ang lahat tungkol sa bawat tao. Sa Xinjiang, sa may hilagang kanlurang bahagi ng China, 13 milyong Turkic Muslim na ang dumaranas ng matinding panunupil mula sa pamahalaang Chino. Nakatango ang mga awtoridad ng isang estado ng pagmamanman para masubaybayan ang lahat ng kilos nila. Bawat 200 metro ay may checkpoint ng pulis. Kung ikaw ay Uyghur, tinutusok ka nila, tatanungin ka lang nila nasaan ang iyong identification. Ipabayset mo yung iyong identification. Ilalagay mo na yung identification number at makikita mo lahat ng impormasyon mo. Isang Muslim fan na hinusumda sa sistema ng pagmamanman sa Xinjiang ay ang Integrated Joint Operations Platform or Integrated Joint Operations Platform. Ang Integrated Joint Operations Platform ay may app na ginagamit ng mga pulis at opisyal ng gobyerno para subaybayan ang napakaraming personal na impormasyon tungkol sa mga tao mula sa kanilang mga relihiyosong gawain hanggang sa kanilang uri ng dugo. Nakakuha ang Human Rights Watch ng kopya ng app at ginamit ang reverse engineering technique para suriin ang source code o disenyo nito.
Ganito ang itsura kapag binuksan ng isang opisyal ang profile ng isang tao. Inilalagay nila ang pangalan, identification number, at etnisidad ng tao. Pagkatapos, kinukunan ng litrato ng opisyal ang identification card para ikumpara sa mukha ng tao. Habang nag-i-scroll ka, makikita mong mas marami pang impormasyon ang kinokolekta mula sa tao, kabilang ang kanilang address, gaano sila katangkad, uri ng dugo, antas ng edukasyon, trabaho, political affiliation, at impormasyon tungkol sa kanilang sasakyan. Tuloy-tuloy pa ang listahan. Ang impormasyon mula sa app ay pumapasok sa isang central na sistema at pinagsasama sa impormasyon mula sa iba pang mga sistema ng pagmamanman, kabilang ang mga closed-circuit television camera na gumagamit ng facial recognition software at maging ang mga Wi-Fi sniffer na ginagamit habang dumadaan ang mga tao sa mga checkpoint para kunin ang impormasyon mula sa kanilang mga telepono. Maaaring i-label ng sistemang ito ang isang tao bilang kahina-hinala batay sa kanilang mga kilos o galaw. Ibig sabihin, may mga taong mas tina-target kaysa sa iba at maaari itong magdulot ng matinding pagmamanman o pagkakakulong. Gaano nga ba kalaya ang isang tao sa harap ng ganitong mga sistema? Sa huli, naroon ang Skynet, isang sistema na tila mula sa isang sci-fi film. Sinusuri ng sistemang ito ang buong populasyon sa loob ng isang segundo na may 99.8% na katumpakan. Tinitiyak na halos walang hindi napapansing kilos. Dahil dito, posible na para sa gobyerno at mga tagapagpatupad ng batas ang pagbabantay sa lahat ng tao sa lahat ng oras. Isa pang proyekto na tinatawag na Sharp Eyes Program ay nagpapalawak ng ganitong matinding antas ng pagmamanman hanggang sa mga kanayunan. Sinimulan noong 2018, layunin ng programang ito na maglagay ng mga kamera sa bawat baryo sa China. Saan man ka man, maliit na bayan o malaking lungsod, laging nakabantay ang mapanuring mata ng gobyerno. Ang pagmamanman ay hindi lamang tungkol sa paghuli ng mga kriminal o pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Maraming mamamayan ang nagsisimulan ng makaramdam na parang wala na silang pribadong buhay, gaya ng maaaring sabihin ng gobyerno, para kang isda sa aquarium na bawat galaw ay natatala kaya't imposibleng makapagtago. Kaya dumarami ang mga taong nag-iisip lisanin ang China. Gusto nilang manirahan sa mga lugar na hindi sila palaging minamanmanan. Ang hangarin para sa kalayaan at privacy ang nagtutulak sa pag-alis ng mga mamamayan. Tinanong nila sa kanilang sarili kung ito ba ang buhay na nais nilang maranasan. Nawawala ang simpleng kasiyahan ng pagiging ordinaryo kapag palaging minomonitor. Kung susuriin ng maigi ang kontrol ng Chinese Communist Party sa kanilang mamamayan, makikita ang isang sistema na tumitingin sa bawat kilos, ginagawang pagsubok ng katapatan ang pang-araw-araw na buhay. Ang sistemang ito ay ang social credit system. Ito ay itinayo, di umano, upang gantimpalaan ang katapatan at parusahan ang pagsuway. Sinusubaybayan nito ang bawat kilos ng mga mamamayan. Binibigyan ng puntos ang mga sumusunod at pinaparusahan ang mga lumalaban sa sistema sa pamamagitan ng pagbabawas ng puntos. Sa sistemang ito, ang mga taong may mataas na puntos ay mas malaya. Samantalang, ang mga may mababang puntos ay lubhang limitado. Halimbawa, kung sumuway ka sa isang patakaran o nagpahayag ng hindi inaprubahang opinyon, mababawasan ang iyong puntos. Bigla, maaaring ipagkait sa iyo ang access sa serbisyong pinansyal at maging pangunahing pangangailangan. Ang iyong puntos ang nagtatakda kung gaano kalayo ang maaari mong marating na maaaring hindi mo namamalayan. Kapag mababa ang puntos ng mga mamamayan, maaari silang pagbawalan sumakay ng eroplano o ng mga high-speed na tren. Nangangahulugan ito na sa simpleng pagkakamali, tulad ng pagtawid sa maling daanan o labis na paggastos, maaaring mapilitan kang manatili sa bahay habang malaya ang iba. Hindi ba kakaiba na ang isang simpleng pag-uugali ang magdidikta kung pwede kang maglakbay o hindi? Sa isang banda, ganito pinipigilan ng Chinese Communist Party ang ilang mamamayan nito na makalabas ng bansa. Ang bawat parusa ay pumipigil sa pagtuklas ng mga oportunidad sa labas ng iyong bayan. Malaki rin ang epekto nito sa mga trabaho. Maraming employer, lalo na sa mga state-run na kumpanya, ay sinusuri muna ang iyong social credit score bago ka tanggapin sa trabaho. Ang mababang score ay maaaring makapagpakita na hindi ka mapagkakatiwalaan o maaasahan. Maaaring magsara ito ng oportunidad sa trabaho at magdulot ng kahirapan. Ang edukasyon ay naapektuhan din sa parehong paraan. Maaaring tingnan ng mga paaralan at unibersidad ang iyong score bago ka tanggapin. Ang mababang score ay maaaring makapigil sa iyong oportunidad na mag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Dahil dito, marami ang nagtatanong, paano sila magtatagumpay kung bawat hakbang ay kontrolado ng iisang sistema? Isusugal mo ba ang edukasyon mo dahil lang sa isang pagkakamali?
Palagi silang binabantayan ng mga facial recognition camera na kayang agad iugnay ang mukha sa pangalan. Ngayon, ang mga Tsino ay niraranggo rin, binibigyan ng marka mula sa posibleng 750 puntos. Ang 700 e-score ay itinuturing na maganda. Ang e-score na 500 ay hindi maganda. Sa ngayon, ang numero ay parang credit rating ng bangko na nagmomonitor ng paggastos ng bawat isa. Sa tingin ko, maganda ang niraranggo. Kailangan ng lipunan ng mga patakaran. Pinipili tayong maging maayos ang asal. Maaaring nakakatakot ito, pero ganyan talaga dito. Sanay na kami, at saka wala rin naman kaming pagpipilian. Sa paggamit ng pinakamaraming datos na posible, ang tinatawag na big data, ang sistema ay magkakaroon ng mahalagang papel sa muling pagtatayo ng isang moral na lipunan. Ang Korte Suprema ay gumawa ng blacklist para sa mga tinatawag na masamang mamamayan, yung mga ang rating ay bumaba na sa 0. Kasama rito ang mga kumpanya, pero pati na rin ang 23 milyong tao hanggang ngayon. Sumatas kanila ang mamamahayag na si Liu Hu. Masyado siyang napalapit sa pagbubunyag ng katiwalian sa mga kilalang miyembro ng partido. Nang makasuhan siya ng paninirang puri dahil sa isinulat niyang artikulo, siya ay na-blacklist. Nalaman lang niya ito nang subukan niyang bumili ng tiket sa tren at sinabihan siyang bawal siyang maglakbay. Ang kaso ni Dong Yuan, isang mamamahayag na nagsulat ng mga artikulong na question sa Chinese Communist Party, ay isang halimbawa ng kalupitan ng sistema. Magdamag na freeze ang kanyang mga bank account bilang parusa sa kanyang mga opinyon. Ang parusang ito ay sumira sa kanyang pananalapi at nagpadala ng malinaw na mensahe. Ang pagsasalita ay maaaring magdulot ng matinding kaparusahan. Ang sistemang ito ng gantimpala at parusa ay lumilikha ng isang kultura ng takot. Mabilis natutuhan ng mga tao na ang maliit na pagkakamali o kakaibang opinyon ay may malalaking kahihinatnan. Ang takot sa parusa ang dahilan kung bakit nananatiling tahimik ang maraming mamamayan kahit na may mga lehitimong tanong o alalahanin sila. Habang nakakakita ang mga tao na ang kanilang mga kaibigan at kapitbahay ay napaparusahan sa maliliit na pagkakamali, nauunawaan nila na ang layunin ng sistema ay hindi lamang kaayusan kundi pagkontrol. Higit na dumadami ang mga mamamayang Tsino ang nagpapasyang hindi na kayang mabuhay sa ilalim ng mahihigpit na mga patakaran. Nilisan nila ang bansa upang makahanap ng lugar kung saan malaya silang makakapagpahayag ng sarili ng walang takot o parusa. Ang mahigpit na mga sistema ng Chinese Communist Party ay nagdudulot ng pagpigil sa buhay at sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng pagsupil sa mga kritiko. Dahil sa mahigpit na pamamaraan, mas maraming mamamayan ang napipilit lisanin ang bansa. Ang sinapit ng mga nagsasalita ay nagpapakita ng klaro at paulit-ulit na panunupil. Paano uunlad ang lipunan kung pinaparusahan nito ang sino mang lumaban sa awtoridad? Si Xu Xiangran, isang propesor sa universidad, ay sumulat ng sanaysay na matapang na bumatikos sa Partido Komunista ng China. Ilang araw matapos ilathala ang kanyang mga saloobin, siya ay inaresto. Isipin ang nakakatakot na epekto nito sa sino mang gustong magbahagi ng opinyon. Kung kahit isang iginagalang na akademiko ay maaaring maparusahan agad, gaano ka pa kaya kasigurado na ligtas kang magsalita? Naroon din si Ilham Tohti, tagapagsulong ng mga karapatan ng Uyghur. Imbes na bigyan siya ng pagkakataong makipagtalo o magrepoporma, hinatulan siya ng gobyerno ng habambuhay na pagkakakulong sa paratang ng separatismo. Ibig sabihin nito, kinasuhan siya dahil sa pagsusulong ng paghihiwalay ng mga Uyghur mula sa China para maging autonomong estado. Ang mabigat niyang parusa ay hindi lang ang pananahimik ng kanyang tinig. Isa itong malinaw na babala sa lahat ng maaaring sumuporta sa karapatan ng mga minorya o magtanong sa mga polisiya ng gobyerno. Hindi ba tila sobra naman na alisin ang kalayaan ng isang tao dahil lang ipinagtatanggol niya ang sa tingin niya ay tama? Si Ren Zhicheng, isang kilalang tycoon sa real estate, ay kilala sa kanyang pagiging prangka. Noong Marso 2020 sumulat si Ren ng sanaysay na pumupuna kay Pangulong Xi Jinping sa paghawak niya ng pandemya ng coronavirus. At tinawag siyang isang hubad na payasong nagpapanggap na emperador. Dahil sa kanyang mga sinabi, siya ay pinaalis sa Communist Party at hinatulan ng 18 taong pagkakakulong dahil umano sa pag-uudyok ng pagpapabagsak ng kapangyarihan ng Estado. Ipinapakita ng mga kasong ito na ang pagpatahimik sa mga tumututol ay hindi lang pagpaparusa sa ilang matapang na individual. Isa itong sistematikong pagsisikap ng Chinese Communist Party na kontrolin ang lahat ng usapan. Ang ganitong klima ng takot ay may epekto na umaabot ng higit pa sa mga individual na kaso. Kaya naman, maraming mahusay at masipag na Tsinong mamamayan ang napipilitang umalis. Ayon sa mga ulat, mas marami ng taong umaalis ng bansa ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Upang limitahan ang dami ng mga umaalis at maiwasan ang brain drain, ang Partido Komunista ng China ay matagal nang nagpapatupad ng mahigpit na patakaran sa paglalakbay. Sa China, ang paglalakbay ay itinuturing na pribilehiyo
na maaaring ibigay o bawiin ng gobyerno anumang oras, hindi isang pangunahing karapatan. Maraming mamamayan ang gumugugol ng buwan sa pagpaplano ng kanilang mga biyahe. Nagtitipid sila ng pera, kinokolekta ang mga dokumento, at gumagawa ng dagdag na hakbang para matugunan ang lahat ng kinakailangan sa paglalakbay. Ngunit sa huli ay malalaman nilang hindi sila pinayagang umalis ng bansa. Di tulad sa karamihan ng ibang bansa na pwedeng mag-book lang ng tiket at maglakbay sa ibang bansa. Sa China, kailangan ng espesyal na exit visa. Ibig sabihin pa nito, hawak ng gobyerno ang lahat ng kapangyarihan para magdesisyon kung sino ang makakakita ng mundo at kung sino ang kailangang manatili sa loob ng mga hangganan ng bansa. Maraming Chino, lalo na mula sa minoryang grupo tulad ng mga Uyghur, Tibetan at politikal na disidente, ay humaharap sa mas mahigpit na restriksyon. Karaniwan, tinatanggihan o binabawi ang kanilang aplikasyon sa pasaporte ng walang abiso. Sa ilang kaso, biglang nahiwalay ang mga pamilya dahil kinansela ang pahintulot ng isa sa kanila na maglakbay. Ang mahihigpit na patakaran sa paglalakbay ay nagbunga ng pagtakas ng mga mamamayang Chino palabas ng bansa. Marami ang umaalis para maghanap ng mga bagong oportunidad sa ibang bansa. Diyos ko! Ang mahigpit na pagkontrol sa paglalakbay ay maaaring makahadlang sa mga mamamayang naninirahan sa ibang bansa na makapagtrabaho, mag-aral o makasama ang kanilang pamilya. Ang hadlang sa paglalakbay ay nagdudulot ng pakiramdam ng limitadong kalayaan at pang-aapi. Kaya naman, maraming nais magkaroon ng mas magandang buhay ang pumipili na umalis ng China sa kabila ng mga pagsubok at peligro. Dahil ito na lamang ang kanilang natitirang pagpipilian. Hinahanap nila ang kalayaang makapaglakbay, matuto, at mamuhay sa isang lipunang iginagalang ang kanilang mga karapatan. Ang mga tanyag na kaso sa China at karatig bansa nito ay nagpapakita kung gaano kalawak ang sakop ng mga restriksyong pangbiyahe. Maraming human rights lawyer at aktivista ang inilalagay sa no-fly list at ipinagbabawal umalis ng bansa dahil sa kanilang trabaho. May mga kwento, tulad ng babaeng tinangkang pumunta sa Canada, ngunit pinigil sa paliparan ng walang malinaw na dahilan. Base sa mga ulat ng The Guardian at iba pang pahayagan, may ilang kaso kung saan ipinagbawal sa mga kritiko at aktivista ang pagsakay sa eroplano. Kapag maging ang mga kritiko ng gobyerno ay nahaharap sa matitinding hakbangin, ano pa kaya ang pag-asa ng karaniwang mamamayan na nais lamang ng ikabubuti ng buhay? Ang mga restriksyon sa paglalakbay ay hindi lamang para pigilan ang pag-alis ng mga tao. Isa itong paraan para kontrolin ang populasyon. Sa pagpili kung sino ang pinapayagang lumabas at hindi, nahihiwalay at nababantayan ng gobyerno ang mga potensyal na kritiko. Matinding mensahe ang ipinapadala ng taktikang ito. Kapag hinamon mo ang gobyerno o nagpahayag ng sariling opinyon, maaaring mawalan ka ng kalayaang maglakbay. Ang mga restriksyon sa paglalakbay ay nagdudulot ng kapaligiran kung saan maraming mahuhusay at masasayang Chino ang nakadarama ng pagkakapiit. Kapag hindi ka makabiyahe, nawawalan ka ng pagkakataon na matuto, magbahagi ng mga ideya, at kahit na makasama ang mga miyembro ng pamilya sa ibang bansa. Tumingin naman tayo sa Hong Kong, na naging bahagi na rin ng mga problemang nagdudulot sa nalalapit na pagbabagsak ng China. Ang lungsod na ito ay isang espesyal na administratibong rehiyon na may sariling mga patakaran at natatanging antas ng pamamahala hiwalay sa mainland ng China. Noong 1997 nang ibalik ang Hong Kong sa China, ipinakilala ang One Country, Two Systems. Ipinangako ng prinsipyong ito na kahit bahagi ng China ang Hong Kong, maaari nitong panatilihin ang sariling batas, negosyo at tradisyon ng malayang pagpapahayag. Layunin na mapanatili ng Hong Kong ang masigla at malayang diwa nito, kahit na sumanib ito sa mas malaking bansa. Sa pagdaan ng panahon, marami sa mga pangakong ito ang nawala na nagdulot ng pangamba sa mga residente kung mananatiling ligtas na lugar ang lungsod para sa pagkamalikhain at malayang diskurso. Noong 2020, ipinakilala ng Chinese Communist Party ang National Security Law na ginagawang krimen ang pagsalungat gamit ang malalabong paratang tulad ng secession mula sa China, terorismo, at pakikipagtulungan sa mga dayuhang puwersa. Nang ipinakilala ang batas, naprotestahan ito ng mga abogado, pero mahuhulaan ang tugon ng Beijing. Ang natatanging katangian ng desisyon sa draft ay malinaw na nagpapaliwanag na epektibong pinipigilan at nilalabanan ang anumang paghihiwalay ng bansa, pagsira sa pambansang soberanya, organisadong pagpapatupad ng teroristang aktibidad at iba pang seryosong banta sa pambansang seguridad na nagaganap sa loob ng Hong Kong Special Administrative Region, pati na rin ang mga aktibidad ng mga dayuhan at puwersa mula sa labas na nakikialam sa mga usapin ng Hong Kong Special Administrative Region. Ang natatanging katangian ng desisyon sa draft ay malinaw na nagpapaliwanag na epektibong pinipigilan at nilalabanan ang anumang paghihiwalay ng bansa, pagsira sa pambansang soberanya, organisadong pagpapatupad ng teroristang aktibidad at iba pang seryosong banta sa pambansang seguridad na nagaganap sa loob ng Hong Kong Special Administrative Region, pati na rin ang mga aktibidad ng mga dayuhan at puwersa mula sa labas na nakikialam sa mga usapin ng Hong Kong Special Administrative Region.
Sa pagkakaroon ng batas na ito, kahit ang mapayapang protesta at simpleng pagpuna ay maaaring ituring na krimen. Maging ang mga kilalang tao, tulad ni Jimmy Lai, isang media tycoon, ay nahaharap sa mabibigat na parusang maaaring umabot sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa paghahangad ng kalayaan. Kaya't lalo pang lumaganap ang takot sa Hong Kong. Mabilis na pinapatahimik ang mga nagpoprotesta na dating sumisimbolo ng pag-asa at paglaban. Karaniwan na ang mga pag-aresto at unti-unti nang nawawala ang reputasyon ng lungsod bilang isang kuta ng malayang pagpapahayag. Dahil sa mahigpit na pamamalakad, marami ang nagtatanong kung muling magiging masigla at malaya ang Hong Kong gaya ng dati. Araw-araw nakakaapekto sa mga tao ng Hong Kong ang pagkawala ng autonomiya. Libu-libong mamamayan na dating ipinagmamalaki ang kanilang demokratikong diwa ay natatakot ng magpahayag ng saloobin o lumahok sa publiko. Dahil sa takot, marami ang napilitang maghanap ng asylum sa United Kingdom, Canada at Taiwan. Napilitang lisanin ang kanilang nakagisnan ng tahanan dahil pinatahimik sila ng mapaniil na mga batas. Iyan ang malupit na realidad para sa marami sa Hong Kong ngayon at isang nakakakilabot na propesiya para sa Beijing. Kitang-kita sa mga bilang ang malawakang paglikas mula sa Hong Kong. Ayon sa opisyal na estadistika, bumaba ang populasyon ng 1.2% sa loob ng isang taon na nagpapahiwatig ng nakababahalang pagliit ng diwa ng kalayaan. Habang dumarami ang mga mamamayang umaalis, nawawalan ang Hong Kong hindi lamang ng mga mahuhusay na propesyonal at bihasang manggagawa, kundi maging ng natatanging pagkakaiba-iba ng kultura na dating simbolo ng malayang pagpapahayag. Ang pag-alis nito ay unti-unting sumisira sa pagkakakilanlan ng lungsod kung saan ito pinapalabnaw ang reputasyon bilang isang lugar na malayang naibabahagi ng mga tao ang kanilang mga ideya at natutupad ang mga pangarap ng walang takot. Ang pagkawala ng mga mahuhusay na isipan na ito ay nag-iiwan ng puwang na hindi kayang punan ng pera at mga yaman na nagre-resulta sa paghinto ng inobasyon at pagkamalikhain. Nahaharap sa hamon ang mga lokal na negosyo at lungsod sa gitna ng bagong kabagalan at paghina ng pamumuhunan. Ito ay nagdudulot ng mahirap na tanong. Paano magpapatuloy ang Hong Kong na umunlad kung ang pag-asa nito para sa isang malayang kinabukasan ay unti-unting nawawala? Naglalaho ang sigla ng Hong Kong habang dumarami ang mga mamamayang Tsino na lumalayo sa kanilang bayan patungong Beijing. Marami ang nagtataka kung ang malawakang pag-alis ay hudyat na ng pagbagsak ng Tsina sa gitna ng dami ng problema nito. Batay sa bagong datos, lumubo ang mga aplikasyon at pag-aproba ng bisa papunta sa Estados Unidos, Canada, Australia at Taiwan. Ang pag-alis na ito ay dahil sa pangako ng mas magandang oportunidad sa ekonomiya. Ang Estados Unidos at Canada ay may magkaibang ngunit matatag na ekonomiya, pamilihan ng trabaho at sistemang pang-edukasyon. Nag-alok ng mataas na kalidad ng buhay, habang kilala naman ang Taiwan sa magiliw nitong kapaligiran at paggalang sa mga personal na kalayaan. Maraming Tsino ang nakakaramdam na hindi na naibibigay ng Tsina ang dating mga oportunidad o kalayaan sa kanila. Ang mahigpit na mga batas ng Tsina, kabilang ang mga patakaran sa paglalakbay at mga limitasyon sa malayang pagpapahayag, ay nagpapahirap sa araw-araw na buhay. Kaya't marami ang napipilitang umalis upang maghanap ng mas mabuti at mas malayang kinabukasan. Maraming mamamayan sa Tsina ang nakakaramdam na ang mahigpit na kontrol ng kanilang gobyerno sa malayang pagpapahayag, pinalawak na pagbabantay at sensura ay nagpapahirap mabuhay ng walang takot. Ayon sa mga bagong pag-aaral, mahigit 70% ng mga tao sa ilang urban na lugar ang naniniwala na masyadong mahigpit ang kontrol sa politika at halos 50% ang nagsasabing makakapigil ito sa kanilang personal at profesional na pag-unlad. Ang mapanupil na kapaligiran ay labis na nakaapekto sa mga intelektual at profesional sa negosyo. Marami sa mga individual na ito ang umuunlad sa bukas na talakayan at inobasyon. Dahil sa pagliliit ng mga kalayaan, napipilitang maghanap sila ng ibang lugar para magamit ang kanilang kakayahan at ideya. Ang trend na ito ay nag-aambag sa tinatawag ng mga eksperto na brain drain. Ayon sa ilang pagtataya, hanggang 10% ng pinakamagagaling na talento ng Tsina ang umalis ng bansa sa nakaraang dekada. Hindi kaya nakakabahala na baka mawalan ng malaking bahagi ng human capital ang isang bansa. Hindi rin madali para sa mga mamamayang ito ang paglalakbay. Maraming umaalis ng Tsina ang nakakaranas ng mga hindi inaasahang hamon sa pagsisimulan ng panibagong buhay sa ibang bansa. Pag-alis nila sa sariling bansa, madalas silang humaharap sa mga hadlang sa kultura sa bagong tirahan. Ang pag-aaral ng bagong wika, pag-a-adjust sa ibang panlipunang pamantayan, at pagsanay sa mga banyagang tradisyon ay maaaring maging napakabigat. Ayon sa mga survey, halos 60% ng mga bagong imigrante ay nahihirapan sa hadlang sa wika at mahigit 40% naman ang nahihirapan makibagay sa bagong kultura.
Kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pag-order ng pagkain o pamimili ng damit ay nakakalito kapag hindi pamilyar sa lokal na kaugalian. Para sa mga matapang na lumisan sa China, panibagong mga hamon ang kinakaharap nila sa ibang bansa. Mahirap magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa kahit sa mga bansang itinuturing na ligtas. May kanya-kanyang hamon din. Maraming bansa ang nahaharap sa tensyong politikal at mahigpit na hangganang kontrol na nagpapahirap sa mga imigrante na makakuha ng asylum o mapayapang panirahan. Kahit mag-alok ng kanlungan ang isang bansa, posibleng nahihirapan na rin ito sa sariling mga problema at hindi handang tumanggap ng maramihang bagong dating. Madalas makaranas ang mga imigranteng Chino ng mahigpit na pagbabantay mula sa pamahalaan kahit umalis na sila sa China. Patuloy pa ring binabantayan ang ilan dahil sa kanilang dating kaugnayan o pananaw sa politika. Sa gitna ng mga hamon, natutuklasan ng marami na ang kanilang mga kakayahan at dedikasyon sa trabaho na nahubog sa isa sa pinakamabilis na ekonomiya sa mundo ay nagiging mahalagang asset sa mga larangan gaya ng tech, akademiya at negosyo. Sa mga lugar tulad ng Silicon Valley, ang mga profesional na Chino ay bumubuo na ng halos 15% ng lakas paggawa sa teknolohiya na malaki ang ambag sa inobasyon at pag-unlad. Halos 20% ng mga highly educated na imigranteng Chino ang napupunta sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang mga kasanayan. Ilang aktivista at disidente ay tumakas patungong Taiwan, dala ang takot sa pag-uusig at pag-asa para sa hinaharap na may kalayaan sa pananalita. Panahon na para pag-isipan ang mangyayari kung lumala pa ang mga problema ng China. Ano ang ibig sabihin ng pagbagsak nito para sa natitirang bahagi ng mundo? Bilang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, mahalaga ang papel ng China sa pandaigdigang kalakalan at pananalapi. Ang pagbagsak ng ekonomiya sa pamilihan ng China ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang supply chain at magbago sa produksyon at paghahatid ng mga karaniwang bagay mula sa electronics, damit at mga gamit sa bahay. Ayon sa mga eksperto sa pananalapi, ang pagbagsak ay maaaring magdulot ng pabago-bagong galaw sa merkado at posibleng pagtaas ng risk premium ng hanggang 20%. Kapag bumagsak ang isang pangunahing bahagi ng pandaigdigang ekonomiya, mabilis na kumakalat ang epekto nito na nakakaapekto sa daloy ng kalakalan at pamumuhunan sa buong mundo. Dahil malapit na konektado ang pandaigdigang supply chain sa napakalaking sektor ng pagmamanupaktura ng China, kahit isang maikling paghinto sa produksyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng gastos sa produksyon ng 10 hanggang 15% sa buong mundo. Isipin mo, kapag naantala ang paggawa ng mga produkto, nagmamahal ang mga bilihin sa tindahan at nawawalan ng supply. Naapektuhan nito ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamimili at negosyo. Ang mga problema sa ekonomiya ng isang bansa ay mabilis na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya dahil sa kanilang pagkakaugnay. Ang mga kahinaan sa sistema ng produksyon ng China ay nakakaapekto sa lahat, mula sa maliliit na tindahan hanggang sa malalaking multinasyonal na korporasyon. Ang posibleng pagbagsak ng China ay nagdudulot ng malaking kawalang katiyakan sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Maaaring makaranas ang mga bangko, pondo ng pamumuhunan, at iba pang institusyong pinansyal ng biglang pagtaas ng panganib ng hindi pagbabayad at hindi inaasahang pagbabago sa halaga ng kanilang ari-arian. Isa sa mga pangunahing panganib ay ang real estate market ng China na malaking bahagi ng kabuuang utang ng bansa. Kapag may senyales ng problema sa pamilihan ng ari-arian, maaaring magkaroon ng pagkalugi sa pananalapi na nakakaapekto sa lokal at internasyonal na mga mamumuhunan. Habang umaangkop ang mga pamilihan sa mga pagbabagong ito, maaaring mabawasan ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan na nagiging balakid sa pagkuha ng mga kumpanya ng kredito para lumago. Ang kawalang tatag sa pananalapi ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya at tatagal ng ilang taon bago tuluyang maayos. Habang lumalaki ang posibilidad ng pagbagsak sa China, nagbabala ang mga eksperto na maaari itong magdulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa pandaigdigang kalakalan. Nangunguna ang China sa pagmamanupaktura at napakahalaga nito sa pandaigdigang kalakalan sa loob ng mga dekada. Kung babagsak ang ekonomiya ng China, maaaring maging bagong sentro ng pagmamanupaktura ang ibang umuunlad na bansa. Maaaring baguhin ng pagbabagong ito ang kalagayang pampolitika at ekonomiya ng mundo. Maaaring lumitaw ang bagong lider sa pandaigdigang kalakalan na magdadala ng oportunidad para sa inobasyon at kooperasyon. Subalit, ang transisyong ito ay magdudulot din ng kawalang katiyakan. Kailangang mag-adjust ang mga mamumuhunan at gumagawa ng pulisya sa mundo sa bagong realidad
kung saan wala ng lumang pattern ng kalakalan. Maaaring mapilitan ang pandaigdigang ekonomiya na maghanap ng bagong balanse. Sa gitna ng mga problemang pang-ekonomiya, milyon-milyong mamamayang Tsino ang kailangang muling pag-isipan ang kinabukasan. Kapag kakaunti na ang trabaho at nagsimulang bumagsak ang mga serbisyong pampubliko, lubhang naapektuhan ang mga pamilya. Malaki ang epekto sa personal ng mga problemang pang-ekonomiya na madalas nauuwi sa kaguluhang panlipunan at kawalang tatag ng politika. Maraming Pinoy, lalo na ang mga kabataan at bihasang manggagawa, ang nakikitang ang pag-alis ng bansa ang siyang tanging pagkakataon nila para sa mas magandang kinabukasan. Kasabay ng pagbagal ng ekonomiya ng Tsina, mga problema sa sektor ng ari-arian at pagmamanupaktura, unti-unting bumabagsak ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Hindi hiwalay ang mga isyong ito sa lokal na merkado. Nagdudulot ito ng domino effect sa pandaigdigang supply chain at internasyonal na kalakalan. Kapag bumagsak ang isa sa pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo, kumakalat ang epekto nito sa buong pandaigdigang pinansyal na mundo. Nangangamba ang mga negosyo sa tumataas na gastusin, habang nag-aalala naman ang mga mamimili sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang nalalapit na pagbagsak ng Tsina ay may dalang pandaigdigang epekto tulad ng pag-abala sa kalakalan, pagtaas ng gastos sa produksyon, at pagdulot ng matinding stress sa ekonomiya. Ang pagtakas ng mga mamamayan ng Tsina ay nagpapaliit ng kanilang talento, nagpapahina ng mga industriya, at nagpapaligalig ng mga pamilihang pinansyal. Dapat maghanda ang mga mamumuhunan at gumagawa ng patakaran sa buong mundo para sa pagbabago kung saan mawawalan na ng saysay ang mga lumang sistema ng kalakalan. Kaya't kailangang umangkop ang mga negosyo sa mga bagong realidad ng ekonomiya. Nababahala ang mundo habang humihina ang ekonomiya ng Tsina, tumataas ang utang, at lumalala ang kawalang tatag.